Isang mapagpalang araw sa inyo lahat, mga kasyasat worldwide. Welcome back to my channel. This time I will be going to discuss the last among the 5 practices to be adopted by a certain worker, especially if he works inside a large organization. So ito yung panghuli doon sa 5 best practices na ating inirekomenda. And in our past discussions, I was able to discuss about consultation, communication, coordination, and cooperation. And now the last one, which is contribution. Okay? But before I go on, I would like to shout out yung isa sa masugid kong kabalikatan sa ngayon, si Marie Chris Official. Shout out sa iyo, Marie Chris Official, at maraming salamat sa suporta at tiwala na iyong ipinagkaloob. Stay connected lang sis at huwag kang mawawala, no? Diyan ka lang. Okay. At gusto ko ring magpasalamat sa mga nagsilbing super chatters ko sa aking mga nagdaang premiere, si Natencio TV, si Xiaowi Adventures, at si DXN 8ly Capture. Guys, maraming salamat sa suportang ipinagkaloob. At para sa mga tropang vloggers at viewers na hindi pa nakapag-subscribe kay Tencio TV, Xiaowi Adventures, at DXN 8ly Capture, ito na yung pagkakataon na ako'y mananawagan sa inyo na lablabin nyo na sila, no? Lubos silang maaasahan. Okay? At syempre sa kabuuan ng aking subscribers na hindi na pangalanan, shout out sa inyong lahat at maraming salamat. Okay? At meron ako nakalimutan, no? Gusto ko ring batiin ng advance happy birthday ang isang tropang vlogger na ating kabalikatan din, no, si Sis Edith Mendoza, yung nagmamay-ari ng Love That Channel. No, so sa mga tropa dyan, lablabin nyo na rin si Love That Channel. Lubos siyang maasahan at magaganda ang kanyang content. Kung gusto mo ang good vibes, yung mga TikToks na magaganda, ay panoorin mo ang kanyang channel at sigurado, no, lagi kang masaya sa iyong napapanood. Okay? So, going back to the main topic, ito nga, contribution. Actually, if you execute well, the last 4 C's, yung 4 na nauna nating natalakay, no, na best practices, it is safe to say that you can do now your work in an efficient and effective manner. And accordingly, nagawa mo na rin itong contribution na ito. But of course, in consonance to the demand and expectation of your employer and co-workers only. Okay? But yun nga, it is a different story if you could do something special and momentous kind of work as far as this contribution is concerned. Yung something na meritorious and commendable, not only to gain recognition from your employer and co-workers, but also to leave a legacy in your workplace and institution. Actually, guys, maraming uri ng manggagawa na ganito. Sadyang striving sila at dedicated sa kanilang trabaho, no? Because ang kanilang motivation, no, is not only to gain something for their family, no, something for their daily living, but also to provide quality works and services to the people to the best of their capabilities. Kaya may mga workers, no, may mga na gumagawa ng maraming initiatives, innovation, and so on and so forth para mapaunlad lang nila, no, o maisaayos palalo yung serbisyo na ginagawa ng kanilang organisasyon.
Okay? So this is commendable, provided that it cannot violate the prevailing policies of the company for that matter. And of course, ito ay hindi nakakaapekto sa ibang worker. Kasi may mga worker na gustong, o dahil sa kagustuhang ma-recognize, dahil sa kagustuhang mapaunlad palalo yung kumpanya, yung diskarte ng kumpanya, yung quality of work, and so on and so forth, ay ginagawa nila ito, no, without knowing na nakakatapak sila ng kanilang kasamahang worker, no. May mga pagkakataon kasing ganun, no, kasi may mga inisyatibo o programa na pabor doon sa employer pero something na nakakaapekto doon sa worker, no, which is not in consonance dito sa contribution na sinasabi natin, no. Kasi ang sa atin, di ba, doing the nastiest things in a nicest way, yung win-win lahat, no. And there are so many ways to do it, no. Hindi yung ibang party lang ang nakikinabang. Dapat yan sa mga inisyatibo o mga programa na gusto nating i-contribute, no, sa ating trabaho, ay dapat makinabang lahat, pabor sa lahat, hindi lang yung papabor sa ibang party, no. Hindi naman maganda kung papabor lang sa ating mga worker, no, apektado yung employer, no. Hindi naman maganda pag ganun. Kaya kailangan win-win. Okay? So yun yung tinutumbok natin dito sa contribution na ito. At bago ko tapusin, no, ang ating talakayan, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kasabihan from the late and former President of the United States of America, no? The great John F. Kennedy said, "Don't ask what your country can do for you, but rather ask yourself what you can do to your country." In the same manner, no, ganito rin dapat ang mindsetting natin bilang isang worker, anuman profession meron tayo o institution na ating kinabibilangan, no. Naway ang motibasyon natin ay hindi lang para sa ating sarili, bagkus para rin sa ating employer, mga kasamahan sa trabaho, at higit sa lahat para sa ating mga kababayan na nangangailangan ng mahusay na resulta ng trabaho at serbisyo. Okay? At bakit ko nasabi? You know guys, worker ka man ng mga pribadong kumpanya, no, dito sa ating bansa, o ikaw man ay nasa iba yung lugar, yun nga kayo, mga tropa nating OFW, no, o kahit saan ka man naroroon, no, as long as that you are a legit Filipino citizen, no, ang contribution mo sa ating bansa at sa ating mga kababayan, no, ay laging nariyan, no. Hindi lang doon sa workplace na kinaroroonan mo, pati dito, no, nandyan ang iyong contribution. Kaya ugaliin mo, dapat gawin yung mga best practices na ito, no. Yung contribution mo, indirectly yun, no. Kung ikaw ay nasa abroad, indirectly yun, pero mapupunta pa rin dito sa mga ating kababayan. Kasi siyempre yung remittance mo, di ba, na ibibigay sa ating gobyerno, ilalaan nila yon, no, para sa serbisyo, para sa ating mga kababayan in the form of social services and so on and so forth, no. Kaya nandyan lagi yung contribution, no. Meron at meron tayo niyan. Okay? So nililinaw ko lang. Okay? So dito na magtatapos ang ating talakayan at ito na rin ang kabuuan ng ating paksa. Yun nga yung best practices na dapat taglayin ng isang manggagawa. And hopefully, meron kayong natutunan na kunting aral at kaalaman na magagamit nyo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Okay? Tayo ay mananawagan para sa mga ating viewers na hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na rin kayo. Pindutin lang yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod pang videos. At saka yung mga tropang vloggers, pakishare nyo ito, no, to reach out
others. Kasi aminin man natin o hindi, kahit paano, no, ito ay nakakatulong sa ating mga kababayan. Okay? So, hanggang sa muli, laging tandaan na iwasan natin ang fake news, huwag magpalinlang at ugaliing magsiyasat. Salud at mabuhay!